Let me help you out a little. I don't think I'll look at the road. Okay. Yeah, you like that? Yeah? Oh, shit! This guy's driving like an asshole. Oh, fuck! Hey, dude. Hey. Hey. Are you okay? How many do I do? Huh? What? How many do I do? You got this. You're doing great. Fuck, I baby. wasn't counting. What? Just switch. Then switch. You're doing. Oh, baby, you're doing so good. I love you. Keep going. Can you just... She's not. Should I keep going? It's up to you. What does that mean? You can keep going if you want, but I don't know. Nagsimula ang kwento sa isang mag-asawa, sina Ashley at Carrie. Nagmamaneho sila habang sabay na kumakanta. Papunta sila sa beach house ng kaibigan ni Carrie na si Paul. Habang nasa biyahe, sinabi ni Carrie, pwede itong maging magandang lugar para gumawa ng anak. Sumagot si Ashley, siguro hindi pa ngayon, pero habang naghihintay, pwede naman tayong gumawa ng ibang bagay. Kaya habang nagmamaneho si Carrie, nagsimula silang gumawa ng ibang bagay. Doon na nagsimulang bumusina ang pulang kotse sa likod nila na iinis dahil sa bagal nila. Ilang sandali lang, ang pulang kotse ay biglang sumingit sa unahan at nasangkot sa isang aksidente. Tuluyang tumaob ang sasakyan. Agad bumaba sina Carrie at Ashley at tumakbo para tingnan ang kotse. Sa loob, may isang lalaking nakasabit sa seatbelt habang ang kanyang asawa ay tumilapon palabas ng sasakyan at patay na. Sinubukan ni Ashley na bigyan ng CPR ang babae. Pero pagdating ng pulis, kinumpirma nilang wala na itong buhay. Malalim ang naging epekto ng aksidenteng iyon kay Ashley. Sinabi niya, siguradong napakaraming pinagsisisihan ng babaeng iyon. Napakaraming bagay na hindi na niya magagawa. Pabulong niyang sinabi, kailangan ko lang itong sabihin. Kailangan kong lumabas. Pinahinto ni Carrie ang kotse. Akala niya ay gusto lang bumaba ni Ashley. Pero nilinaw nito na gusto na niyang makipagdiborsyo. Inamin niya na hindi siya naging tapat. Niloko niya si Carrie. Pero sinabi ni Carrie na pinatawad niya ito. Aayusin natin ito. Ngunit buo na ang desisyon ni Ashley. May isinulat pa siyang liham na nagpapaliwanag ng lahat. Isinulat niya na 14 na buwan pa lang silang kasal. Pero pakiramdam niya ay basta na lang silang umiiral. Ayaw na niya ng ganong buhay. Inamin din niyang 7 ang lalaking nakarelasyon niya. Nasaktan si Carrie. Galit at lungkot ang naramdaman kaya bigla siyang bumaba ng kotse at tumakbo sa malawak na bakanting bukirin, sa tabi ng rails ng tren, sa matataas na damo, sa mga latian at maging sa tabing dagat hanggang sa tuluyan siyang makarating sa beach house ng kaibigan niyang si Paul. Doon sinabi niya kina Paul at sa asawa nitong si Julie na gusto ni Ashley ng diborsyo. Pero nalaman niyang dumating na pala si Ashley doon ilang oras pa lang ang nakalipas. Lubos na nadurog si Carrie. Ayaw niya ng diborsyo. Sinubukan siyang pakalmahin ni Paul at sinabing, huwag kang mag-alala, wala pa naman kayong anak. Tingnan mo kami, may pera kami, may anak, hindi kami pwedeng magdiborsyo. Pero nang mag-isa na si Carrie sa shower, tuluyan siyang bumigay at napaiyak. Pumasok si Paul at sinabi, nagpakasal ka sa isang life coach. Ano bang inaasahan mo? At saka, gusto mo ba talagang manatiling kasal sa taong ayaw na sayo? Maya-maya, sumali si Julie sa usapan at sinabi kay Carrie na sila ni Paul ay nasa isang open relationship. Pwede silang gumawa ng kahit ano, kahit kanino. Basta tapat sila sa isa't isa. Nagulat si Carrie at nagtanong, kaninong ideya ito? Ibig mong sabihin, kahit ano ang gawin ninyo, hindi kayo naaapektuhan? Kalmadong sagot ni Paul, wala akong pakialam kung may gawin kayong dalawa. Tahimik namang lumapit si Julie at umupo sa tabi ni Carrie. Kinabukasan, ipinakita ng anak nilang si Russ kay Carrie ang kanyang aquarium. Maya-maya, may dumating na lalaki at inakusahan si Russ na pinalubog ang kanyang jet ski sa dagat. Nilait niya si Carrie at sinabing, kailangan ni Russ ng bugbog at kailangan ding manahimik ng ina nito. Dahil dito napuno si Carrie at sinugod ang lalaki. Doon naman binasag ni Julie ang isang platong putik sa ulo ng lalaki at nailigtas si Carrie. Nang gabing iyon, nag-usap sina Julie at Carrie. Inamin ni Julie na si Russ ay nagmana kay Paul. Sinimulan niyang turuan si Carrie ng pottery. Ikinuwento ni Julie na pumunta sila sa beach house para magkasama pero palaging bumabalik si Paul sa syudad. Sa tuwing umaalis ito, nakikipagtalik siya sa ibang babae. Nagpanggap si Julie na ayos lang sa kanya pero sa totoo lang, sobrang lungkot niya. Habang natatapon ni Carrie ang kaunting alak, nagsimula silang magbahagi ng mga kwento kung paano nila unang nakilala ang kani-kanilang mga partner. Pero sa ilalim ng mga kwentong iyon, pareho silang may dinadala at nasasaktan. Lumapit si Julie, mahigpit na niyakap si Carrie at saka siya hinalikan. Kinakabahang sinabi ni Carrie, dapat siguro akong gumawa ng sandwich. Pero hindi niya napigilan ang sarili niyang lumapit palalo sa kanya. Kinabukasan napansin ni Paul ang mantsa ng alak sa mamahalin niyang rug na nagkakahalaga ng $20,000. Inamin ni Carrie ang nangyari noong nakaraang gabi. Sa sobrang galit, sinampal siya ni Paul at sinabing reflex lang daw yon. Nang subukan siyang pakalmahin ni Carrie, lalo lang nag-init ang ulo ni Paul. Nagsimula silang mag-away na parang mga bata. Buying these buildings is to deliver them vacant. What the f happened here?
stain on my $25,000 rug. Did it just get more expensive? They tend to, yeah. Well, I'm sorry. That's okay, it's just a rug. By the way, Julie and I had sex last night in this open, ethically not talk about it. You and I. It was more of a delayed reaction. Can you talk about? Yeah, it is. I've been teaching my 8th grade. It's a keto. It's about de-escalation. So I'm just. Sorry. How do we go? Stop. No, no. Come on, then. There's instinct. Sa gitna ng kaguluhan, nabasag pa ang aquarium ni Russ. Bigla silang tumigil sa pag-aaway para iligtas ang mga isda. Magkasama nilang sinagip ang mga ito at inilagay sa bathtub. Pero matapos yon, isinubsob ni Paul ang mukha ni Carrie sa bathtub. Pagkatapos, sinindihan niya ang isang spray can at sinunog ang kilay ni Carrie. Nagpatuloy ang kanilang suntukan sa labas, nababasag ang mga salamin hanggang sa sabay silang tumalon sa swimming pool. Kahit nasa tubig na, hindi pa rin sila tumigil sa pag-aaway. Nang bumalik sina Julie at Russ, nakita nilang nagbubugbugan pa rin ang dalawang lalaki. Sa huli, umupo silang tatlo at nag-usap. Humingi ng tawad si Paul sa sobrang reaksyon niya. Humingi rin ng tawad si Carrie dahil nasaktan niya ang matalik niyang kaibigan. Humingi ng tawad si Julie dahil hindi niya naisip kung gaano ito makaapekto kay Paul. Ipinilit ni Paul na gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang open relationship at sinabi niyang ang galit niya ay sobrang reaksyon lang. Pero nang mabanggit ni Julie ang plano nilang biyahe, tumanggi si Paul at sinabing may trabaho siya sa syudad. Dahil dito nainis si Julie at sinumbatan siya. Kinabukasan, si Carrie na lang ang sumama kina Julie at Russ sa biyahe. Ginuhitan pa ni Julie ng peking kilay si Carrie. Sa perya, may nakilalang ibang lalaki si Julie na agad nagsimulang makipaglandian sa kanya. Ipinakita ng lalaki ang galing niya sa isang laro, hinawakan ang kamay ni Julie sa roller coaster at plano pa nilang sumakay sa bumper cars. Pero nakialam si Carrie. Hindi siya sasakay sa bumper cars. May asawa siya at alam ko kung saan nauuwi ang bumper cars. Tinanong ni Julie kung bakit ganun ang kilos ni Carrie. Inamin niya, dahil ikaw ang asawa ng pinakamatalik kong kaibigan. Pinilit ni Julie, dahil ba ito kay Paul o dahil ba ito sa'yo? Umamin si Carrie, kapag nakipagtulog ka sa isang tao, ang katawan mo mismo ang gumagawa ng commitment, aminin mo man o hindi. Mula noon, hindi na maalis sa isip ni Carrie si Julie. Binigyan siya ni Julie ng marahang halik sa pisngi bago tuluyang umalis. Lumipat ang eksena kay Ashley na may kasamang ibang lalaki. Ngunit biglang pumasok si Carrie sa bahay. Tiningnan siya ni Julie at nagtanong, anong ginagawa mo rito? Mula sa itaas ng hagdan, bumaba ang boyfriend ni Ashley na si Jackson. Nagpakilala sila sa isa't isa at ikinagulat ng lahat na kalmado lang si Carrie. Naghanda pa nga siya ng sandwich para kay Jackson. Nang gabing iyon, sa sofa matutulog si Carrie. Inakala ni Ashley na nasasaktan siya kaya ganoon ang ikinikilos niya. Pero ipinaliwanag ni Carrie, kung gusto mong makipagrelasyon sa iba, hindi naman kailangan ng diborsyo. Inilatag niya ang ideya ng open relationship kay Ashley at sinabing walang magiging patakaran. Hindi makapaniwala si Ashley sa naririnig niya. Doon na idinagdag ni Carrie, may nakasama na rin akong iba. Tabla na tayo. Sa mga sumunod na araw, iniwan ni Ashley si Jackson at nagsimulang makipag-date sa isang chiropractor na ang pangalan ay Feed. Samantala, naging magkaibigan sina Carrie at Jackson. Tinulungan pa nga siya ni Carrie na ayusin at buuin ang kanyang resume sa trabaho. Hindi nagtagal, nakipaghiwalay ulit si Ashley kay Feed at nagsimulang makipagrelasyon sa isang yoga instructor at hindi pa rin tumigil si Carrie. Naging kaibigan din niya sina Jackson at Feed. Kalaunan, silang lahat ay nagsama-sama na tumira sa iisang bahay. Hiniling ni Ashley kay Carrie na tapusin na ang lahat ng ito. Pero simple lang ang sagot ni Carrie, mga kaibigan ko sila. Muli na namang nagpalit ng boyfriend si Ashley. Ngunit sa tuwing makikipaghiwalay siya, ang bawat isa sa mga ito ay nagiging kaibigan pa rin ni Carrie. Sa panahong ito, muling pumasok sa kwento si Paul. Pinalayas na siya ni Julie kaya kailangan niya ng matutuluyan. Nabanggit ni Paul ang gabing nagtalik sina Julie at Carrie. Doon lamang napagtanto ni Ashley ang katotohanan na may nangyari kina Carrie at Julie. Isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Inamin ni Paul, lubos nang nawalan ng balans ang lahat. Kailangan nating humanap ng paraan para maibalik ang balans. Iminungkahi pa niya na gawin din iyon kay Ashley. Ngunit mariin itong tumanggi. Pagkatapos inamin ni Paul na hindi rin naman talaga niya gusto yon. Ang tunay niyang gusto ay maibalik lang ang kanyang asawa. Samantala, lahat ng boyfriend ni Ashley ay palihim na nakikinig sa usapang yon. Lumipat ang eksena kay Julie. Hinahatid niya si Russ sa paaralan kung saan nagtatrabaho si Carrie bilang guro sa gym. Sinabi ni Carrie sa kanya, nakikitira sa akin si Paul. Doon ibinunyag ni Julie ang katotohanan. Lubog na lubog sa utang si Paul dahil sa real estate. Bumagsak ang lahat at isinara niya ang kumpanya
kanya noong nakaraang linggo lang. Malapit nang mawalan ng lahat sina Julie at Paul. Sinabi ni Carrie kay Julie, kahit kausapin mo lang sana si Paul kahit minsan. Pero tumanggi si Julie. Hindi ko siya kakausapin. Sabihin mo sa kanya na wala akong pinaniniwalaan ni isa sa mga sinasabi niya. Bumaba si Carrie ng kotse, ngunit makalipas ang 1 minuto, bumalik siya at umamin kay Julie, ikaw ang lagi kong iniisip. Doon nabunyag na kahit nasa open relationship sina Julie at Paul, hindi kailanman nakipagrelasyon si Julie sa iba. Si Carrie ang una. Muling nagyakapan ang dalawa. Naghalikan sila. Pagkatapos masayang tumalon palabas ng kotse si Carrie. Ngunit mula sa malayo, nakita ni Paul sina Carrie at Julie na magkasama. Maya-maya, nang umuwi si Carrie para maligo, pumasok si Ashley sa banyo para magsipilyo. Sinukat niya ang isang bagong damit at ipinakita ito kay Carrie. Ngumiti si Carrie at sinabi, "Perpekto, dahil dito naantig si Ashley at nagpasya siyang kanselahin ang sarili niyang mga plano para lang makasama si Carrie." Pero may iba ng plano si Carrie. Pumasok si Paul at nagtanong, "Kinausap mo na ba si Julie?" Sumagot si Carrie, "Hindi pa." Tinanong ni Carrie si Paul, "May ginawa ka ba na ikinagalit niya?" Itinanggi ito ni Paul. Wala talaga." Pagkatapos ay nagtanong si Paul, "Sino ang kasama mo sa mga plano mo?" Sagot ni Carrie, "Isang babae." Nang marinig ito, parehong sinabi ni na Ashley at Paul na gusto nilang makilala ang babae. Samantala, hinila at kinumpiska ng mga autoridad ang kotse ni Julie. Dumating siya sa paaralan ni Ross, ngunit tumanggi pa rin siyang kausapin si Paul. Mabigat ang dahilan nito. Hinubaran ng pantalon si Ross ng isa pang bata. Bilang ganti, sinubukan niyang gawin din iyon, pero sa gulo, nabali ang braso ng kabilang bata. Nagpasya si Ross na baguhin ang plano niya sa kolehiyo. Mahal ang kolehiyo at nag-aaway na ang kanyang mga magulang tungkol sa pera. Alam din niya na kumukonsulta na si Julie sa isang abogado tungkol sa diborsyo at may bago na itong nobyo. Nakita pa ni Ross ang isang pares ng New Balance na sapatos sa kwarto ni Julie. Nang marinig ito, mabilis na itinago ni Carrie ang sarili niyang sapatos. Sinabi niya kay Ross ba, "Ayos lang, sabihin mo lang ang totoo sa harap ng lahat." Pumunta sila sa opisina ng principal. Ipinaliwanag ng principal na inirereklamo ng isang bata na sinaktan siya ni Ross sa PE class ni Carrie. Umamin si Ross, "Hinubaran ko siya dahil hinuburan din niya ako." Pero mariing sinabi ng principal, may zero tolerance policy kami rito. Ibig sabihin, palalayasin si Ross sa paaralan. Para protektahan siya, umako si Carrie at sinabing, "Ako ang nagsabi kay Ross na hubaran siya." Malamig na sagot ng principal, "Kung ganon, tanggal ka na sa trabaho." Lumabas si Carrie kasama si Ross. Habang nasa likuran nila, hinarap na rin sa wakas ni Julie si Paul. Natuklasan niyang umutang pa si Paul gamit ang pangalan ng kanilang anak. Isang bagay na maaaring tuluyang sumira sa kinabukasan ni Ross. Galit na galit si Julie. Bukod pa rito, malapit nang magdeklara ng bankruptcy si Paul. Sinabi niya sa kanya, "Kailangan nating maging maingat sa bawat hakbang na gagawin natin." Pero nalaman na ni Julie ang katotohanan na iniindik na si Paul. Diretsahang tinanong siya ni Paul, "May relasyon ka ba sa pinakamatalik kong kaibigan?" Walang pag-aalinlangang sumagot si Julie, "Oo." Nang tanungin siya ni Paul kung bakit, sinabi niya, "Dahil mabait siya at mapagkakatiwalaan. Pero ikaw, isinugal mo ang kinabukasan ng anak natin." Sa harap mismo ni Paul, sumakay si Julie sa kotse ni Carrie at umalis. Hindi nagtagal, nakulong si Paul. Matagal-tagal na siyang nasa kulungan nang sa wakas ay may dumalaw sa kanya, si Carrie. May dala si Carrie na sulat mula kay Ross. Walang alam si Ross na nakakulong si Paul. Ang akala niya, nasa Borneo ang kanyang ama at nagtatayo ng hotel. Samantala, sa bayan patuloy na dumarating ang mga process server sa bahay ni na Julie at Paul. Pero hindi kailanman tumugon si Paul. Hindi pa rin niya pinipirmahan ang mga papeles ng diborsyo na ipinadala ni Julie. Inakala ni Paul na si Julie ang bibisita sa kanya. Nagpabook pa nga siya ng isang pribadong silid, umaasang darating ito. Ngayon, puno ng pagsisisi si Paul. Sinabi niya kay Carrie, "Malapit na akong makapagparol at kailangan ko ng matitirhan." Lumipat ang kwento kay Julie. Minamasahe siya ni Carrie nang sabihin niya, "Kailangan ko nang ihatid si Ross sa school." Marahang sinabi ni Carrie, "Sa tingin ko, magiging napakabuti mong ina ulit." Ngunit umiling si Julie. Ayaw na niyang maging ina muli. Patuloy na umasa si Carrie, naghihintay at iniisip na baka magbago pa ang isip niya. Samantala, gumawa si Ross ng protein shake at dinala ito sa labas kay Paul na nag-e-ehersisyo. Sa panahong iyon, silang lahat ay nakatira na sa iisang bubong. Nakatuon si Julie sa kanyang pottery, lumilikha ng mga piraso gamit ang kanyang mga kamay habang si Carrie ang namamahala sa fulfillment. Gumawa pa si Paul ng almusal para kay Julie at sa wakas ay pinirmahan na rin niya ang mga papeles ng diborsyo. Sinabi niya, "Pwede tayong magtulungan para makabuo ng isang suportado at matatag na kapaligiran para kay Ross." Nang marinig ito, naiyak si Julie. Mabilis na idinagdag ni Paul, "Pwede kong punitin ang mga papeles na to ngayon din kung gusto mo." Pinigil siya ni Julie. Hindi, masayang luha to." Nang marinig iyon, nagtanong si Paul, "Pwede ko bang isama ang girlfriend ko sa birthday ni Ross?" Nabigla si Julie. Wala siyang ideya na may girlfriend pala si Paul. Pinuntahan ni Paul si Ashley. Sinubukan nilang muling gawin ang mga bagay-bagay ng magkasama pero nag-alinlangan si Ashley. Sinabi niya, hindi nito pagseselosan si Carrie. Iminungkahi ni Ashley, "Sa halip nito, baka dapat maging tapat na lang tayo at sabihin sa kanila ang lahat." Pero tumanggi si Paul. Sabi niya, "Ikaw ang maging tapat pero gagawin ko ang lahat para mabawi ang asawa ko." Sinabi ni Ashley, "Kung ganon, gawin na natin."
Ngunit biglang umatras si Paul. Nang sa wakas ay handa na si Paul, si Ashley naman ang tumanggi. Lumipat ang eksena sa birthday party ni Russ. May isang mentalist na nagpe-perform pero masyadong bata ang mga bata para ma-enjoy ang palabas. Ang mentalist na iyon ay ang bagong boyfriend ni Ashley. Nandun din ang iba pang tinaguri ang kaibigan ni Carrie o mas tama, ang mga dating nobyo ni Ashley na tumutulong sa handaan. Dumating si Paul na may dalang aso bilang regalo kay Russ. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang girlfriend na kasama niya. Kamukhang kamukha ito ni Julie, pati ang suot ay pareho. Samantala, sinubukan ni Ashley na kausapin si Carrie. Nang umakyat si Carrie sa itaas, sinundan siya ni Ashley. Nagsimula itong kumanta at sumayaw, sinusubukang makuha siyang muli. Mahinang umawit si Ashley. Huwag mo akong bitawan, nakiusap siya. Napakabait at napakatamis mo. Pasensya na kung minamaliit kita noon. Sa wakas, sinusubukan na niyang maging tapat. Ngunit sumabog ang galit ni Carrie. Mayroon kang lahat ng oras sa mundo para maging tapat nung nakatira pa tayo kasama ang mga walang kwenta mong kasintahan. Inamin niyang hindi niya kailanman nagustuhan ang kahit isa sa kanila. Naging kaibigan lang niya ang mga iyon para inisin si Ashley. Humingi ng tawad si Ashley sa lahat. Pero mariing sinabi ni Carrie, dito na ako nakatira ngayon at masaya ako. Tinanong ni Ashley, sige, pero pwede ba tayong maging magkaibigan? Pinakamatalik na magkaibigan? Niyaakap niya si Carrie na parang kaibigan pero sinubukan niyang halikan ito. Pinatigil siya ni Carrie at sinabing, hindi pwedeng gawin yan ng magkaibigan. Sa ibang bahagi kasama ni Paul ang kanyang peking girlfriend. Hinilas siya ni Julie sa isang tabi at nagtanong, sinasadya mo to, di ba? Kailan ka titigil? Sagot ni Paul, hindi ako titigil, kailanman. Inamin niya ang lahat ng pagkakamali niya pero idinagdag, mahal kita, hindi ko alam kung paano mahalin ang iba. Paalala ni Julie, Paul, nasa akin ka na noon pero pinili mong matulog kasama ang iba. Sa wakas, lumabas ang katotohanan. Sa tinatawag nilang open relationship, hindi pala talaga nakipagrelasyon si Paul sa iba. Pumayag lang siya dahil takot na takot siyang mawala si Julie. Sa isip niya, maganda si Julie at madaling makakahanap ng mas higit pa sa kanya. Kaya inisip niya na kung mangyari man yon, ang open relationship ay magbibigay kay Julie ng isang dahilan na mas kaunti para iwan siya. Nang marinig ito, lumapit si Julie sa kanya. Sa sandaling iyon, bumaba si Carrie na hinahanap si Julie at doon niya nakita si Julie sa kama kasama si Paul. Maya-maya, bumaba rin si Paul. Ang mentalist, habang nagpe-perform, ay binasa ang isip ni Ashley at ibinunyag sa lahat na sa itaas, muli siyang nagtaksil sa pagkakataong ito kay Carrie. Narinig ito ni Julie. Ngayon, alam na ni Carrie ang tungkol kina Julie at Paul at alam na rin ni Julie ang tungkol kina Carrie at Ashley. Lumabas ang buong katotohanan at muling nauwi sa suntukan sina Paul at Carrie. Inilabas ni Ashley ang isang bagong sulat para kay Carrie, umaasang babasahin niya ito. Ngunit tumanggi si Carrie. Sinabi ni Ashley, pasensya na kung kinailangan kong daanan ang lahat ng ito para lang ma-realize na ikaw pala. Biglang nagkaroon ng sunog sa party. Sumugod si Paul para apulahin ito, ngunit sa proseso, nasunog ang kanyang mga kilay. Sumunod na eksena, nasa ospital na sila. Niyakap ni Julie si Carrie at sinabi, talagang masaya ako para sa'yo. Samantala, bumalik sina Paul at Russ mula sa labas, karga si Susie. Ibinunyag na sina Ashley at Paul ay naging mga magulang na. Pagkatapos, nagtungo silang lahat sa dati ni Paul na beach house. Pero hindi na yon ang kanyang tahanan. Ginawa na itong Airbnb na kanilang inupahan. Kinuha ni Russ ang jet ski ng may-ari ng Airbnb at pinaandar ito papunta sa dagat. Ito ang naging mitsa ng isa na namang away sa pagitan ni Paul, Carrie at ng may-ari. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!